Si Princess Jinzu nga at ang bodyguard niyang si Chu Hongtai ay biglang pumasok sa siopawan. Walang nagawa si Lu at ang tita niya kundi ang panoorin lang sila. Iprinesenta nga ni Chu ang golden egg kay Lu Fan sabay explain ng princess ang tungkol sa itlog. Sinabi niyang ang itlog na ito ay nakuha ng princess bilang reward sa lungga ng armored dragon. Ito na lang ang nag-iisang dragon egg sa buong mundo, sabi ni Jinzu. Pero para kay Lu ay napakalaking kalokohan ng kondisyong ito. Makukuha ang itlog pero ang kapalit naman magiging alipin ni Princess Jinzu. Natahimik saglit si Lu kaya naman ang princess ay nag-assume na naman. Normal lang daw na matameme si Lu dahil ngayon lang siya nakakita ng makapangyarihang dragon. Grabe ang claim ni Princess Jinzu sa pagiging malakas kahit itlog pa lang naman ito. Akala niya ay nanahimik si Lu dahil sa takot o kaba dahil ngayon lang siya makakita ng dragon. Ang hindi niya alam ay ina-analyze ni Lu ang stats ng dragon. Ito ay isang lalaking armored na dragon na merong strength na 72, agility na 67, spirit na 35, at endurance na 83 points. Ang itlog ay may hardshell na natural attribute ng mga armored dragons. Ang kinaganda sa hardshell na ito ay mare-reduce ang kahit anong damage na matatanggap ng 30%. Meron din itong special attack na tinatawag na sweep kung saan ang dragon ay iwawasiwas ang buntot nito at makakapag-deal ng damage na hugis fan sa mga kalaban nito. Matapos suriin ni Lu ang stats, naisip niya nga ang itlog na ito ay isang land dragon at mas mababa pa ang rank kung ikukumpara sa wyvern. Ang tanging mapapakinabangan lang naman sa creature na ito ay ang endurance nito. Pero bilib din si Lu dahil ang lakas ng loob ng princess sa tawaging dragon nito. Natawa na nga lang ng kaunti si Lu habang nagko-comment. At speaking of comment, maraming salamat sa patuloy niyong pag-like at pagsuporta sa amin sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Anyway, mabalik tayo. Sinabi nga ni Lu na maganda naman ang attributes ng itlog kaya naman natuwa ang princess dahil mapapapayag niya na si Lu na maging slave niya. Pero na-realize niyang umasa lang siya. Nakita niya kasing parang wala lang kay Lu ang makakita ng itlog ng dragon. Relax na relax pa nga ito habang nakikipag-usap sa tita niya. Inisip ni Princess Jinzu na siguro'y walang ideya si Lu sa mga sinasabi niya. Hindi niya siguro naiintindihan kung anong magagawa ng itlog na ito para sa isang dragon tamer. Ang tita naman ni Lu Fan ay nag-aalala dahil siya ay pinuntahan ng mga weird na tao na galing pa sa Taizi Kingdom. Pero sinabihan siya ni Lu na wag na mag-alala dahil siya na ang bahala sa mga to. Sumigaw si Princess Jinzu kay Lu. Walang kwenta ang isang dragon tamer kung wala naman siyang dragon, hindi ba? Kung papayag siyang maging servant ay magiging strongest professional siya sa buong history. Ang history na kung saan ay wala pang kahit sino ang nakakaabot nun. Isipin mo na lang kasi, hindi ka man lang ba na-excite marinig ang mga bagay na to? Sabi sa kanya ni Princess Jinzu. Sumagot naman si Lu Fan. Medyo interesting nga, pero ayoko eh. Ikinagulat naman ito ni Jinzu pero parang wala siyang narinig sa mga sinabi ni Lu. Nagalit pa nga ang princess dahil ni-reject ni Lu Fan ang offer niya. Sinabi niyang pag-isipan ni Lu ang mga pinagsasabi niya. Kitang-kita talaga ang frustration sa mukha ng princess. Ang pagtanggi daw na maging servant ng princess ay nangangahulugang tinatanggihan ni Lu na maging isang dragon tamer na gagawa ng history. Na-bad trip nga si Lu dahil sa mga nonsense na ito. Kaya naman ang tono ng pananalita niya ay biglang sumeryoso. Kung pumunta ka dito para dyan ay makakaalis ka na. At yung dragon egg, hindi ako interesado dyan. Lalo na ang maging servant. Nagpapatawa ka ba? Kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Chu. Sinabi niyang ang princess ay personal kang sinadya para bigyan ka ng pagkakataong umangat sa buhay. Ang tigas na mukha mong bastusin ng prinsesa. Wala kang alam hangal. Natawa naman si Lu dito dahil feeling ni Princess Jin ay isa siyang diyosa. Kaya't sinabihan niya ang dalawa na tumigil na dahil kahit kailan ay hindi siya magiging servant ng sino man. Galit na talaga ang prinsesa kaya itinuro niya si Lu. Sinabi niya kay Chu Hongtai na turuan ito ng leksyon. Poporma na sana si Chu nang ang tita ni Lu Fan ay sinabihan silang magsikalma. Nakiusap siyang wag silang mag-away pero ang barubal na bodyguard ay sinuntok sa mukha ang tita ni Lu Fan na siyang ikinatumba niya sa sahig. Hindi hahayaan ng bodyguard na ito na merong ahad lang sa inuutos ng prinsesa. Agad namang inalalayan ni Lu ang tita niya at sabi nito'y kung okay lang siya. Hindi matanggap ni Chu na ang kagaya nilang mga ordinaryong tao lang ay lumalapastangan ng royalty. Kaya ang duwag na bodyguard ay sinubukang atakihin si Lu kahit na busy pa ito sa pag-alalay sa kanyang tita. Papalapit ang isang malakas na suntok nang biglang binunot ni Lu ang dagger niya mula sa kawalan. Bigla na lang ay naguhitan ang mukha ni Chu at ito'y dumugo. Biglang tumino si Chu dahil sa eksenang nasaksihan niya. Napaatras si Chu dahil nakatutok na din ang dagger sa pagmumukha niya. At pangalawa, ang aura ni Lu Fan ay biglang nagbago.
Dahil pagdating sa pamilya ay hindi nagbibiro si Lu. Handa siyang tapusin ng sino man, maprotektahan lang ang mahal niya sa buhay. Si Princess Jinzu naman ay nagalit kay Chu at inutusan niya itong umatake uli, pero masyadong nashock si Chu para gawin pa ulit iyon. Hindi mapapalampas ni Lu ang ginawa nila, kaya naman nabaling ang atensyon niya sa princess at sinampal niya ito sa muka. Wala siyang pakialam kung saang lupalop ka pa, princess. Ang gusto lang ni Lu ay ang manahimik ito. Iuwi na nila ang basurang dala nila at huwag nang babalik pa. Nang makita nga ni Chu na pinagbuhatan ng kamay ni Lu ang princess, agad niyang inilabas ang weapon niya at sinubukang atakihin uli si Lu. Sabay sinalag lang ni Lu ang weapon ni Chu gamit ang kanyang dagger. Mas malakas si Lu kumpara sa bodyguard, kaya naman tumalsik ang weapon nito. Dahil sa pagkakashock ay napaluhod siya at tinanong ang princess kung okay lang ba ito. At ang princess naman ay tinoyo. Sinampal niya ng malakas si Chu Hongtae dahil obvious naman na hindi siya okay. Sinabihan niya si Chu na tapusin si Lu Fan para sa kanya. Wala nang paki ang princess kahit wala na silang mahanap na dragon tamer. Ang gusto niya lang ay ang matapos ang buhay ni Lu. Sa kabilang banda naman ay kagigising lang ni Xiaoye. Ang sarap ng tulog kasi nga naman malambot ang higaan, habang si Kinkyu naman ay tinatry na tawagan si Lu Fan pero hindi sumasagot si Lu. Nasa city kasi si Kinkyu pero hindi niya mahanap kung saan ba nakatira si Lu Fan. Pero ang paghahanap niya ay nahinto dahil merong nagkakagulo sa kalsada. Ang mga tao ay nagchichismisan na isang foreigner daw ang dahilan ng kaguluhan. Sinigawan naman ni Princess Jinzu ang mga to na mababang uri lang sila ng tao kaya marapat lang na manahimik sila. Si Chu naman ay nanginginig habang hawak ang kanyang spear. Lumuhod siya sa princess at sinabing ang attributes ng lalaking ito ay hindi ordinaryo. Hindi ko kayang tapatan ng kanyang lakas. Ngumisi ang prinsesa at sinabihan niyang tutulungan niya si Chu. Hinawakan niya ang kanyang staff at nagsimulang mag-chant ng spell na nagpapakawala ng matinding dark energy. Kabaliktaran nito ng energy ni Kinkyu. Isa lang ang ibig sabihin nito, si Princess Jin ay isa ding hidden class. Bigla namang sumulpot si Q at nag-aalala niyang tinanong si Lu kung ano bang nangyayari. Confused si Lu kung bakit nandito si Kinkyu. Nang si Chu Hongtae ay biglang nagsisisigaw habang ang dark energy ni Jinzu ay pumasok sa kanyang katawan. Si Jinzu ay isang advanced spiritual witch at si Chu ay ginawa niyang halimaw para makipaglaban. Agad namang nagpresenta si Q na tumulong dahil nandito na rin lang siya. So bakit naman hindi, di ba? Kumarang siya sa harap ni Lu pero ang monster ay nagsimulang tumalon sa ere kaya naman pinatabi siya ni Lu. Sinabi ni Lu na puntahan ni Q ang tita niya sa shop para protektahan. Ang lupa ay nagkabitak-bitak dahil sa impact ng atake ni Chu Hongtae at wala siyang ibang hanap kundi gulo. Si Lu Fan nga ay nahihirapan dahil ang attack power ng bodyguard na ito ay tumaas ng gusto. Mukhang kakailanganin niyang gamitin ang Dragon's Inspiration pati na ang Dragon Claw para makapalag siya dito. Nabaliktad nga ang sitwasyon kaya naman si Princess Jinzu ay tuwang-tuwa. Hinipe niya palalo ang monster at gigil niyang inutusan ito para tapusin si Lu. Dahil nga sa augmentation o kakayahang magpalakas ng princess ay mahihirapan talaga si Lu. Ang mga mata ni Chu ay nagsimulang mamula at lumiwanag at ang mga ngipin nito ay nagbago din. Aatake pa lang sana ang halimaw na bodyguard nang si Xiaoye ay biglang lumabas. Kanina kasi ay natutulog lang siya kaya naman sinira niya ang mga pader sa paligid para sumali sa eksena. Meron siyang perpektong plano para turuan ng leksyon ng dalawang entitled na royalty na nagmula sa weird na kingdom. Laking gulat naman ni Princess Jinzu nang makitang ang maliit na babae ay naging isang dambuhalang black dragon. Napamay turn na nga si Lu Fan ngayong ang kanyang dragon ay kasama na niya para lumaban. Game over na nga para sa mga ng Taizi Kingdom dahil kahit kailan ay hindi pa sila nakakita ng tunay na dragon. Ang itsura nga ni Chu ay parang centaur o taong kabayo matapos niyang mag-transform pero nagmukha pa rin siyang maliit sa harap ng Black Dragon ni Lu Fan. Ganon din naman si Princess Jin, nakalamoy langgam lang sa liit at nanginginig na siya sa takot nang makita ang Black Dragon. Umuulang dragon ng malakas. Ginamit nito ang claw niya para atakihin si Chu at ang aroganting princess naman ay napaatras dahil dito. Nagliparan ng mga tipak ng bato sa lupa habang si Chu naman ay nagmamakaawa sa princess na iligtas siya. Ang princess naman ay napaupo na lang sa lapag at nabitawan niya ang kanyang staff. Hindi niya maintindihan kung paano ang monster niyang bodyguard ay tinalo lang sa isang tira. Nang marinig nga niya ang pagmamakaawa ni Chu Hongtae ay natauhan siya kaya naman agad siyang tumayo. Ginamit ng princess ang kanyang staff para makaipon ng dark
dark energy at gumamit nga siya ng skill charging para umatake. Pero ang skill charging ay hindi natuloy at lumabas ang skill interrupted. Habang si Xiaoye naman ay nagpatuloy at ang target nga niya ay ang princess. Bilang counter-attack, ang Black Dragon ay gumamit din ng Black Dragon Bloodline na skill kung saan ang lahat ng damage na marireceive ay mare-reduce ng 50% at ang dragon ay magiging immune sa lahat ng uri ng debuff. Ang kakayahan ding mag-heal ng sarili ay mag-i-increase ng 500% dahil dito ay wala na talagang binatbat ang mayayabang na taga Taizi Kingdom. Nung ma-interrupt nga ang magic skill ng princess ay nakadagan pa rin ang claw ni Xiaoye kay Chu Hongtai. Pilit niyang kinakalas ang claw kaya naman dinampot siya ng dragon at iwinasiwas sabay binalibag. Deserve. Naisip nga ni Chu Hongtai na katapusan na niya, kaya naman nanginginig ang boses niya nung nagsorry siya sa princess. Hindi na nga siya makapagsalita ng maayos dahil sa pagkakabugbog at kitang-kita ito dahil lumabas na ang dugo sa kanyang bibig. Inisip ni Princess Jinzu na ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Giant Dragon. Natauhan siya ng malala nung ma-realize niyang hindi lang pala ang pamilya nila ang merong dragon egg. May iba pang mga dragon ang nag-e-exist. Takot na takot at nanginginig si Princess Jinzu habang hawak ang kanyang staff. Kaya naman nilapitan siya ni Lufan. Kanina lang ay gusto mo akong tapusin, pero ba't parang nagiba ang ihip ng hangin? Siyang sabi ni Lufan. Sa likod ni Lufan ay naroon si Xiaoye at ang princess ay napaupo sa takot nang papalapit na ang dalawa sa kanya. Sumigaw siya ng malakas para layuan siya ni Lufan. Ang bodyguard niyang kanina'y maangas ay bugbog sarado. Kaya naman ang princess ay maluha-luha habang sinisigawan si Lufan. Sinasabi pa niya na hindi alam ni Lufan ang kahihinatnan ng mga pinaggagawa niya. Ang buong Taizi Kingdom ang makakalaban ni Lufan. Nagmistulan ngang nagtatantrums na bata si Jinzu dahil sa pag-iyak niya. Pero may pakiba si Lu? Syempre wala. Sinaktan tita niya eh. Natawa na lang si Lufan sabay tinanong ang princess ng, "Tinatakot mo ba ako?" Hindi nga umubra ang pananakot nito kay Lu. Kaya naman kinakailangan niyang pagbayaran ang pananakit nila sa kanyang pamilya. Ang nag-iisang pamilya niya, ang kanyang tita, na siyang rason kung bakit pinili niyang lumaban sa buhay. "Wala akong pake kung prinsesa o Diyos ka ng Taizi Kingdom," sabi ni Lufan. Talagang lintik lang ang walang ganti. Nakaredy na nga ang dagger ni Lu, pati si Xiaoye ay handa na rin para ibuga ang fireball. Nang biglang isang lalaki ang dumating, nakasakay siya sa isang parang eagle na creature at sinabihan si Lu na ihinto ito. Ito ang tatay ni Q na dumating para sunduin si Princess Jin. Mula nga sa loob ng building ay nakita ni Q ang tatay niya. Ipinag-alala niya ito dahil delikadong umawat sa ganito katinding laban. Si Xiaoye naman ay hindi maawat kaya itinutok niya ang fireball sa lalaking dumating. Kaya naman sinabihan ni Lu si Xiaoye na huminto na. Imbes na patamain kay Princess Jin ang dagger ay pinutol na lang ni Lu ang staff kaya naman tumalsik ang dulo nito sa lupa. Ang malaigil na creature ay naglanding sa tabi mismo ng Black Dragon at ang tatay ni Q ay bumaba dito. Pakababa niya ay sinabihan niya agad si Lu na itago ang dragon niya dahil maraming tao sa paligid. Imposibleng walang makakapansin sa higanteng Black Dragon na ito. Napatingala naman ang tatay ni Q sa Black Dragon. Na-realize niyang ibang-iba nga ang presensya ng totoong dragon kung ikukumpara sa mga subtypes. Ramdam niya ang pressure kahit nakatayo lang siya sa tabi nito. Lumabas nga ng building si Q. Natatakot man na isinabihan niya si Lu na gawin kung anong sinasabi ng tatay niya. Sa ngayon ay mukhang kailangan muna magtiwala ni Lu sa King family. Ang Black Dragon ay umungululi pero inutusan na ito ni Lufan na tumigil. Kaya naman si Xiaoye ay nagbalik sa human form niya. Matapos nga yon ay hinila ni Q ang braso ni Lu at tinanong siya kung pwede ba siyang sumama sa loob. Habang ang tatay naman ni Qin ay nakaluhod habang kinakausap si Princess Jinzu. Tinanong niya kung okay lang ba ang princess at sinabi niyang galing siya ng airport para sana sunduin siya. Hindi niya inaasahang dito niya madadatnan ang Princess kina Lufan habang nakikipag-away. Nginitian niya ang nanginginig na princess at sinabing ang driver ng Qin family ay paparating na para dalhin siya sa ospital. Nagkaroon ng malaking butas sa building at doon nga'y makikita na si Lufan at ang tita niya, pati na si Xiaoye at Qin Q ay nag-uusap-usap. Dahil nga mukhang kilalang kilala ng tatay ni Qin Q ang prinsesa, naisip ni Lufan na baka merong paraan para maresolba ang problemang to bago pa lumala. Pero hinala ni Lufan ay hindi ito mapapalampas ng princess dahil nga matigas ang ulo nito. Siguradong gaganti at gaganti ito. Lumapit naman ang tatay ni Q kay Lu at sinabing naiintindihan niya ang sitwasyon. Nasabi na nga lang ng tatay ni Q na unang kita pa lang natin ay napatrobol na agad. Talagang kakaibang bata ka nga.
Agad-agad namang nagsorry si Lu dahil dito, pero sinabi rin niyang hindi naman niya kasalanan ng lahat. Nag-aalala ang tita ni Lufan kaya naman itinanong niya sa tatay ni Kinkyu kung ano na bang mangyayari. Well, nasa ospital na si Princess Jin at Mr. Chu at kailangan nilang mag-explain sa Jin family. Ang Jin family ay hindi lang mahusay sa business, sila ay may matinding impluwensya sa pamunuan ng kingdom. Dahil nga sa background ng pamilyang ito ay hindi mapigilang mag-alala ng tita ni Lufan na baka parusahan ng pamangkin niya. Sumabat naman si Lufan sa usapan at sinabing, ano naman kung makapangyarihan ng pamilya nila? Hindi ko ipagpapalit ang dignidad ko para lang sa Dragon Egg. Tumawa naman si Mr. Qin at sinabing wag na nilang pakaisipin ang mga nangyari dahil meron siyang paraan para maging safe si Lu. Pero hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa, kaya meron siyang kondisyon. Ang lahat ay na-curious at sumeryoso nung marinig nila ang salitang kondisyon. Ang kondisyon ay kinakailangang makuha ni Lufan ang title ng South Province Champion sa paparating na exam. Gagawin ng tatay ni Kinkyu ang lahat para pigilan si Princess Jinzu hanggang matapos ni Lu ang exam. Binalaan ni Q si Lufan na hindi magiging madali ang exam na ito dahil maraming mahuhusay na top students ang nasa South Province. Pero ayun nga, kung malalampasan ni Lufan silang lahat at magiging champion ay matutulungan siya ni Mr. Qin. Hinawakan nga ng tita niya ang kanyang braso at sinabing pag-isipan niya ito, pero tinanggap pa rin ni Lufan ang kondisyon. Mapunta naman tayo sa malaking ospital ng city. Si Princess Jinzu ay nagdadabog sa hallway, kaya naman ang mga nurse ay napapatingin na lang sa kanya. Kung sino man ang kausap nito sa phone ay siguradong kawawa. Torture sa tenga ang nakakabinging pagsigaw ng princess. Nagagalit siya dahil ang lalaking nagngangalang Lufan ay hindi pa rin nahuhuli. Sinabi pa niyang siguradong kinakampihan si Lufan ni Qin Jianghai. Ang kausap naman sa phone ni Jinzu ay sinabihan siyang kumalma dahil kukontakin na nila ang mga high-level na officials ng Longdu sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin nilang mareresolba ang mga bagay na ito. Mukhang okay naman sa princess na marinig yon, pero sinabi niya pa rin sa kanila na pahirapan si Lufan at siya mismo ang tatapos dito. Kinabukasan, bago ang grand exam, dumating si Lu sa playground ng 3rd Middle School. Lahat ng students doon ay nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga level at skills. Nagpaplano na din sila kung sino ba ang magiging partner nila. Nang biglang, isang estudyante ang itinuro si Lufan. Grabe nga ang mga ito kung insultuhin si Lu dahil sa kanyang basurang profession. Sinabi pa nila nakala nila ay umuwi na si Lu para magtinda na lang ng siopaw, habang ang iba naman ay nagtataka kung saan kinukuha ni Lu ang lakas ng loob para mag-participate pa sa exam. Dahil nga dati siyang top student na naging basura pagkatapos ng awakening. Hindi na pinagkakaabalahan ni Lu na intindihin pa ang mga sinasabi ng mga to. Wala na silang ibang ginawa kundi ang magchismisan at ipagyabang ang kakapiranggot nilang achievement. Ang principal ay umakyat sa stage at sinabihan ng mga students na tumahimik. In-announce niya na magsisimula na ang South Province Grand Exam.